kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin. Ibig sabihin, kumbaga sa isang lugar, if we are to be within the jurisdiction of Christ, if we are to be of Christ, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. O yan, di ba? Si Pablo alagad ni Kristo eh. Natutunan niya yung aral na yun na mapuot siya sa kanyang sarili. Dahil lang sabi ni Kristo, kung ang sino mang tao pumaparito sa akin, hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Eh si Pablo naging alagad ni Kristo eh. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Natutunan ni Pablo ito. Natuto siyang mapuot sa kanyang sariling ama, sa kanyang sariling ina, sa kapatid na lalaki, sa kapatid na babae. Natuto siyang mapuot. Kasi yun ang kahilingan ng pagiging alagad ni Kristo eh. Ang alagad ni Kristo, marunong mapuot sa kanyang sarili. Hindi lang sa kanyang sarili, pati doon sa kanyang sariling ama, sariling ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae. O, medyo mabigat kung unang pangdinig, mga kapatid, na pagka hindi mo ngayon kukunin yung konteksto ng sinasabi, nako, mabigat yan. Imaginein mo na, mahal na mahal mo yung asawa mo, mahal na mahal mo yung anak mo, mahal na mahal mo yung kapatid mo. Yung iba, mahal na mahal yung sarili nila. O pagkatapos madidinig mo ngayon na pagka hindi ka napuot sa sarili mong ama, ina, kapatid na lalaki, asawang babae, o pag hindi, o pati sa sarili mo, hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Di parang, ha? Ba't gano'n? Maaaring may conflict pa sa isip mo at makatisuran mo pa yung salita ng Diyos pag hindi mo naintindihan. Akala ko ba, tinuturo sa atin pag-ibig? Pagkatapos ngayon sasabihin, hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo kung hindi ka matuto na ikaw ay mapuot sa sariling ama, ina, asawang babae. Paano yan? So, kailangan ng resolution nito, mga kapatid. Ano ba ang implikasyon noong salitang mapuot sa sarili? Kasi parang mahirap matanggap yun eh. Magagalit ka sa sarili mo, mapupuot ka. Kasi pag mapupuot ka, that is a parang continuing hatred for yourself. Ano bang ibig i-imply nun? Na sinasabi ni Kristo, pag ikaw maglilingkod sa Kanya, gusto mong maging alagad niya, dapat matuto kang mapuot sa sarili. Tapos, sarili mong ama, ina, kapatid, etc. Ano po ang ibig sabihin nun? Tignan ninyo, sabi ng Biblia. 3:35 ng panaghoy. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Ililiko ng tao yung kanyang matuwid sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Kasi ang lingkod ng Diyos, ang lingkod ni Kristo, mga kapatid, kung lingkod ka, ibig sabihin, alipin ka, no? Na dapat, ang priority mo, yung pinaglilingkuran mo. Kasi lingkod ka O kaya kung lingkod ka ni Kristo, alipin ka ni Kristo, ang priority mo si Kristo. Ang priority mo, ang Diyos. Alam nyo kasi yung alipin, mga kapatid, dun sa diwa, noong salitang alipin, wala kasi siyang power over his Lord Hindi ganun Diba? He understands or not. Sabihin mo, even if you understand or even if you don't understand, you must obey your Lord. Diba ganun? Alipin ka Kung ang sino mang tao gustong maging alagad ko o mag-alipin ko, sumunod sa akin, hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, ang kanyang sariling buhay man, hindi magiging alagad ko. Meaning, to present yourself
as a servant of God, maaari kasing sa isang thought, no, mga kapatid, para bang yung pagiging alipin, para bang napakaluli mo Because you will lose everything. Mawawala lahat ng karapatan mo in the sight of your Lord. Di ba ganon? Pero kung iisipin natin, mga kapatid, na ang magiging Lord mo, ang magiging Panginoon mo, yung gumawa ng langit at ng lupa. Aba, kung ako ang tatanungin, napakalaking karangalang maging alipin ka nun. Di ba? Ewan ko kung if it is something that can be considered a humiliation. Sabi nga ng kapatid na Eli, ito tingnan ninyo, para madaling maintindihan mga kapatid, manikurista nga lang ng presidente Di ba? Pinangingila, manikurista ng presidente yan. Di ba? Hardinero ng presidente. O sabihin mo na, kahit na pa nga yung driver ng presidente, driver ng presidente yan. Baka nga pati yung janitor sa bahay ng presidente, pinag-aalang-alangan ng tao di ba? Janitor ng presidente yan Tagalinis ng CR ng presidente yan para bang isang karangalan mo, kahit nasabihin mo pa na yun pinakamababang tungkulin, yung ibinigay sa'yo, karangalan mo na nasa bahay ka ng presidente. Karangalan yun Kaya nga, alam nyo mga kapatid, tayo bilang Kristiyano, kung kukunin natin yung diwa ng alipin, na wala kang kahit na anong karapatang tumutol sa Panginoon mo, pero kung mai-imagine mo, yung Panginoon mo, yun yung Panginoon na pinakamabait sa lahat. Panginoon niya na hindi mga argabyado, hindi ka pagsisinungalingan, tapat yan kung mangako, yung Panginoon mo walang masamang gagawin yan. Aba, magkakaroon ka ng parang isang malaking karangalan para sa'yo na ikaw ay alipin noong lumikha ng lahat ng bagay. I-submit mo man yung sarili mo completely without any doubt or hesitation or whatsoever, wala kang dapat na ipangamba. Bakit? Sapagkat yan ay isang Panginoon, Panginoon ng hustisya, Panginoon ng pag-ibig. Ano ang ipagdududa mo? Kung si Kristo magiging Panginoon mo, hindi ka ba papayag ngayon na ililiko mo yung sarili mong matwid? Nakakalimutan mo na yung sarili mo kasi alipin ka ni Kristo Ang susundin mo na lang palagi siya. Ililiko mo na pati yung matwid mo. Isusuko mo na pati yung pride mo. Isusuko mo na lahat ng ambisyon mo or whatsoever. Makasunod ka lang kay Kristo. Mahirap ba yun, mga kapatid? Hindi mahirap yun Kasi kung titignan mo, karangalan yun, mga kapatid, kung naiintindihan natin. It is an honor to be a servant of God. Di ba? It's an honor na ikaw ay alipin noong lumikha ng lahat ng bagay na nag-e-exist. Parang kung halimbawa, yung pagiging alila mo, kasi ang totoo, yung salitang alipin, ang kahulugan po nun alila yun, ikinahihiya ng iba yun Ano ba yan? Alila ikayan Diba? Parang ikinahihiya ng iba. Ang katunayan, nahihiya sila diba? Pinalitan na nga nila yung salita na yun Ang tawag na nila kasambahay. Diba? Ngayon, tawag na nila kasambahay. Kung sasabihin alila ako sabihin mo na, alila ako. Kung alila man ako, ang Panginoon ko naman si Kristo, karangalan kong maging alila. Diba? Karangalan kong maging alipin. At karangalan ko pa rin sasabihin na alipin akong walang kabuluhan. Diba? Bakit po? Napakadakila ng Panginoon ko Napakadakila nung pinaglilingkuran ko, yung aking Panginoon, napakadakila nun Kaya kung halimbawa, mga kapatid, susunod po tayo doon sa talagang diwa ng pagiging alipin ng ating Master, ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mahirap na maintindihan na iliko mo yung matwid mo sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Kaya, to submit ourselves completely,
na wala kang itututol. Hindi mo siya kukwestiyonin. Di ba? Yung mga sundalo nga di ba kahit na minsan mali na yung sinasabi ng kanilang amo Ang kanilang prinsipyo, obey first before you complain. Di ba? Ganun pa nga yung kanilang sinasabi. Kaya nga yung tinatawag nilang command responsibility, talagang yun, ang responsibilidad nandoon sa nag-uutos. Pag sinabi ng pinuno, bilang yan ay batas sa kanila. Pag sinabi, barilin yan. Talagang babarilin yun. Diba? Yun, nagkakamali yun ang Diyos ba nagkakamali, mga kapatid? Hindi Hindi. Kaya kung mag-submit ka man, diba, para ikaw magduda ka na i-submit mo lahat ng matwid mo, kasi yun yung kahulugan, mga kapatid, noong mapuot ka sa sarili mo It is tantamount to denying yourself, forgetting yourself, submitting yourself totally under the power of your Lord. Yun yung sinasabi ng Biblia na iliko ang matwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. At yun talaga ang diwa nun. Yun ang sinasabi ni Kristo. Sabi dun sa 9:23 ng Lucas. Sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, deny himself, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung titignan natin yung gravity nitong salita na ito, mga kapatid, pagka susunod ka pala kay Kristo, you will find instances sa araw-araw na dapat tumanggi ka sa sarili mo. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Araw-araw ng buhay mo, pagka ikaw ay tagasunod ni Kristo, dapat alam mong itanggi yung sarili mo. Halimbawa, nakikisama ka sa kapatid. Di ba, yung pag-ibig, ano ang sinasabi ng Biblia? Ang pag-ibig hindi nayayamot. Yung kapatid na kayayamot, meron ganun di ba? Nako, nakayayamot. Di ba parang laging tulala, parang laging wala sa sarili, parang laging pag kinausap mo, parang anong nangyayari sa'yo? Di ba? Parang meron ganun, nakakayamot, di ba? Sabi ng Biblia, maalala mo ngayon, yung sabi ni Kristo, ang pag-ibig hindi nayayamot. O kaya, araw-araw, makikita mo yung sarili mo na isinusuko mo yung yamot mo. Di ba? Na nayayamot ka, araw-araw nalalapastangan ka, araw-araw may nagkakasala sa'yo. Kung mualipin ka ni Kristo, itatanggi mo yung sarili mo. Papasanin mo ang iyong krus araw-araw. Araw-araw yung nagkakasala sa'yo, patatawarin mo. Pagpapasensyahan mo. Araw-araw masusumpungan mo itong salitang ito ni Kristo. Sumunod ka sa akin araw-araw. Kaya, ma-encounter mo araw-araw ng buhay mo, may mambubuwisit sa'yo. Pero kung ikaw ay alagad ni Kristo, hindi ka mayayamot. Araw-araw may manggagalit sa'yo, pero magpipigil ka, di ba? At yun ang kahulugan ng salitang deny yourself. Deny yourself. Which is synonymous doon sa mapuot ka sa iyong sarili. Synonymous yun. Kasi pagka mahal mo yung sarili mo, pag yung sarili mo, mahal mo, abay, walang yaka, nilalapastangan mo na ako diba? Pagka ikaw mahal mo yung sarili mo, abay, walang yaka, ganyan ang ginagawa mo sa akin, babasagin ko na panga mo. Diba? Kasi mahal mo yung sarili mo Ayaw mo na yung pride mo kumbaga, nalalaluan ka ng iba. Hindi ka makapagpasensya. Pagka ganun, baka manadyak ka ng manadyak o manuntok ka ng manuntok o manakit ka ng manakit araw-araw. Baka to the point, makapatay ka pa. Pagka hindi mo magagawa yung sinabi ni Kristo na deny yourself o mapuot ka sa iyong sarili. Kaya po, pag halimbawa, ang nararamdaman na ng sarili mo, gusto mo nang magwala dahil merong nagkasala sa'yo. Maghalit ka doon sa sarili mo.
Sa oras na yon, dapat maramdaman mo, itong nararamdaman ko na ito, kontra ito sa Panginoon kong Kristo eh. Kung ikaw mo kontra ito, nararamdaman ng sarili mo na ganun ang, teka muna, iba na itong nararamdaman ko eh. Gusto ko ng manapak, gusto ko ng, yan. Sa oras na yon, mapuot ka sa sarili mo. Deny yourself. Huwag mong sundin yung sarili mo. Di ba? Yun yung mga instances na mapapatunayan mo na alagad ka ni Kristo. Araw-araw. Kasi araw-araw, we need to learn to deny ourselves. Araw-araw, we need to learn to be patient. Araw-araw, we need to learn how to forgive. Araw-araw, dapat natututo tayo ng pagpapakumbaba. Kumain ng pride natin. Ganun mga kapatid. Mahirap para sa iba, pero alam nyo mga kapatid, dapat maintindihan natin, ito'y isang karangalan na maging alipin tayo ni Kristo. Na nagpapakita tayo ng complete obedience. Nagpapakita tayo ng complete subjection sa ating Panginoon. Kaya nga i-deny mo yung sarili mo eh. Hindi mo na ipagtatanggol yung sarili mo. Hindi ka na magbabangong puri pa na hindi mo na parang iaangat pa yung pride mo. Diba? Tapos pag naramdaman mo na parang gusto na ng sarili mo na sa buwisit mo, baretahin ko na kaya itong tarantado na to. Sa nararamdaman mo dahil iniinsulto ka or whatever, dun sa tiyempo na yon, mapuot ka sa sarili mo. Pagka yun ang ipinaparamdam ng sarili mo sa'yo. Bakit? Kasi yung nararamdaman mo na yon, labag yun sa gusto ng Panginoon mong Hesukristo. Di ba mga kapatid? Kaya po alam nyo, napakaganda ng aral ni Kristo ngayon, ano ba ang dapat mong maramdaman? Instead na magalit ka sa kapatid, o maging malupit ka sa kapwa mo tao, o maging malupit ka sa asawa mo, o maging mapait ka. Instead na sigawan mo yung asawa mo, instead na magwala ka, instead na ikaw ay maglasing, o kung ano man ang gawin mo, anong dapat mong maramdaman? Kasi po, yung deny yourself, ang sabi ng sarili mo, parang naragabyado ko Parang, di ba, parang sarili mo. Para bang, di ba, pagka nag-uusap yung dalawang magkabarkada, parang sarili mo, tol, parang naragabyado ka, tol, kanain mo na yan. Parang, di ba, ganun yung, yun ang sinasabi ng sarili mo, dapat i-deny mo yun. Di-deny mo yun. Ano ang dapat mong maramdaman instead of that? Sabi ni Pablo, eto mga kapatid, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Dapat pala, pag ikaw ay bahagi ng iglesyang totoo, bahagi ka ng katawan ni Kristo, alipin ka ni Kristo, nasa ilalim ka ng pamamahala ni Kristo, nasa ilalim ka ng poder ni Kristo bilang alipin. Ang dapat mo palang maramdaman, hindi yung sarili mo. Ang dapat mo palang maramdaman, may iba kang sarili. Na ano yung iba mong sarili? Na bahagi ka ng isang katawan. Na sarili mo rin yon. Kasi kayo nga, ang katawan ni Kristo. At bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kung halimbawa, yung kapatid ay sangkap ng iglesia, sangkap ka din, galit ka sa kapatid, dapat maramdaman mo sa sarili mo to Teka muna, sangkap mo ito Dapat alisin mo yung galit mo, kasi sangkap mo yan Sarili mo yan bakit mo sasaktan? Di ba? Sisiraan mo itong mismong kasarili mo, di ba? Sabi kasi, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ano ang ibig sabihin nun? Sabi sa Efeso 4:25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap
na isa't isa sa atin. Dapat mo palang maramdaman na ituring mong sarili yung iglesia. Mapuot ka doon sa sarili mong individual. Palitan mo ng feeling na meron kang sarili, yung iglesia, na ang kapatid, sangkap ko ito sarili ko ito So ang magiging feeling mo, ang sarili mo, ang iglesia. You will count the church of the brotherhood na yun ang sarili mo. Hindi na yung individual mong sarili. Kasi bahagi ka pa rin ng isang grupo na yung grupo na yon ay katawan ni Kristo. Isipin mo pa lang, katawan ni Kristo yun bakit mo mumurahin yun? Katawan ni Kristo yun. Dapat ang feeling mo doon, yung feeling mo doon sa sarili mong dati na mahal mo, dapat yun ang feeling mo doon dati ang feeling mo noong wala ka pang aral, mahal mo yung sarili mo di ba ganon? Ngayong nagkaroon ka na ng aral, nalagay ka sa isang grupo na dapat ang feeling mo ngayon, yun ang sarili mo. Kung paanong nung araw, di ba nung araw, hindi mo minumura yung sarili mo, hindi mo sinasaktan ang sarili mo, yung sarili mong dati. Kasi ngayon, may iba ka ng sarili You are already part of a group, of a new person. At yung person na yon is the body of Christ. Yun ang katawan ni Kristo. Dapat mataas ang respeto mo doon. Bawat makita mong sangkap doon, irespeto mo. Dahil sangkap ng katawan ni Kristo yun. Huwag mong gagawa ng masama, huwag mong sasaktan. Don't cause him any harm. Do not cause him any violence, di ba? And do not deal with him or her violently. Or do not have any hatred doon sa kanya. Bakit? Huwag ka magkakaroon ng pagtatangi. Kasi bawat isang makita mo, masalubong mo sa iglesia, tayo nga ang wikay mga sangkap na isa't isa sa atin. Hindi ba atin? Ang ibig sabihin ng atin, di ba sarili mo yon? Dapat ganun Let us feel that we belong to the church and not ourselves. Yung sarili mo ang umaari sa'yo, hindi. Bahagi tayo noong iglesia. So, dapat, yung dati mong pag-ibig na iniuukol mo sa sarili mong individual, iukol mo ngayon yun dito sa grupo. Yun ang kalooban ng Diyos. Ang ituturing mong sarili mo ay ang iglesia. Parang sarili mong buhay. Parang sarili mong pamilya. Sarili mong grupo. Sarili mong barkada. Sarili mong kaibigan. Yan ang dapat na maging damdamin natin sa isa't isa. Kaya, pagtingin ko pa lang sa'yo, bahagi ka ng katawan ni Kristo, wala na ako dapat na maging offense agad Kasi kapatid kita sa Diyos Di ba? Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Kapatid kita kay Kristo. Dapat wala akong offense, wala akong pagkukunwari, wala akong pagsisinungaling, sapagkat sangkap na kita. Itatakwil ko na yung kasinungalingan. Magsasalita na ako sa iyo ng totoo. Tapat na, sasabihin ko sa iyo, kapatid, pagpaumanhinan mo muna ako, pero baka sa katapusan na kita mabayaran. Kasi ikaw din siya Para bang yung nararamdaman ng kapatid na Eli, sabi niya nga, halimbawa, minsan niyayaya siya na, kain ka tayo, sabi ng isang kapatid sa kanya. 2,500 daw yung isang lobster lang. Kakain daw sila sa restaurant sabi ng kapatid na Eli, wag na lang. Ang mahal-mahal naman yan. Sabi naman nung isang katabi ng kapatid na Eli, pabayaan nyo na po. Siya naman ang magbabayad Sabi nung isa. Sabi ng kapatid na Eli, kahit na ba siya magbabayad Dinaramdam ko din yun dahil kapatid ko siya, di ba? Dapat ganun tayo na hindi ko mo yung kapatid mo naman magbabayad, aabusuhin mo na. Di ba? Hindi mo siya itinuturing na bahagi mo. Hindi mo siya itinuturing na sarili mo. Di ba kasi pagka ikaw, pag sarili mo, ayaw mo magastusan
O, di ba? Ayaw mong masayang yung pera mo eh. Pero pagkatapos yung kapatid mo, papayag ka na. Siya yung magastusan ng ganun. Dapat na ang maging treatment natin, bahagi natin siya. Because we are all part of the body of Christ. Di ba? Ganun yung espiritong itinatawid sa atin eh. Na dapat yung kapatid mo, huwag mo rin pabayaan na magastusan siya ng walang kapararakan. Tapos parang kahit na ba ikaw pa yung masasarapan di ba? Hindi ko conforme yung espiritu natin dapat sa ganoon. Dahil meron kasi iba ganoon na kung hindi naman siya magbabayad, okay lang. Kapatid mo yan Bahagi ng katawan ni Kristo yan Dapat ang tingin mo doon sa kapatid, ikaw din mismo yun. Di ba ganoon na pagka nagastusan siya, parang ikaw rin yung nagagastusan. Anong katunayan ganun ang diwa, mga kapatid? Basahin natin, kapatid na Luz, 12:25-26 ng unang Korinto. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Dapat ganun ang nararamdaman natin Pagka ang isang kapatid nagdaramdam, nakagawa siya ng mali, hindi naman niya sinasadya, dapat nga po maging compassionate tayo Na sa halip na i-chismis mo, sa halip na pintasan mo, sa halip na ilayo mo yung sarili mo sa kanya, tulungan natin siyang makatayo. Bakit? Kasi sarili mo din siya You are part of Him. Bahagi mo siya Di ba? Para halimbawa, yung mahal mo yung asawa mo. Hindi ba yung mahal mong asawa, inuunawa mo, pinagpaparayaan mo, pinapatawad mo. Kung yung pagmamahal mo sa asawa mong sarili, ia-apply mo lang sa iglesia, napakaganda Hindi ka magkakaroon ng parang yung kapatid mo halimbawa nalugi sa negosyo, nagdaramdam siya Nagdaramdam ka rin dapat nakasama niya. Hindi kagaya nung iba na, buti nga ika sa'yo, mayabang ka kasi. Di ba parang, hindi ganun dapat Wala tayo dapat na ganun kasi tayo'y sangkap ng isa't isa sa atin. Kaya nga po tayo, kapag ka nagpapasalamat ang kapatid, di ba? Dumadalo tayo Kasi masaya yung kapatid, nakikisaya tayo. Di ba? Kapag ka yung kapatid may problema, nagdaramdam, humahanap tayo ng paraan kung paano ba natin sila matutulungan. Dahil sarili mo yun Kaya nga, malaking problema talaga kung minsan Di ba? Malaking problema. Kahit nga pambayad sa Meralco, malaking problema Sabi nga ng kapatid na Eli, alam nyo, mga kapatid, mararamdaman nyo din naman siguro yun sa kalooban po ninyo si kapatid na Eli, sinasabi niya nga, parang ako, nararamdaman ko nga, kung kaya ko nga lang na ako na lahat mag-shoulder ng lahat ng mga ganyan, kapag may kapatid na nagdaramdam na ganyan, kasi nararamdaman ko lalo na pagka mahirap yung kapatid na alam mong gipit talaga. Di ba parang mahirap tiisin Mahirap tiisin. Kasi yun ang diwang nananalaytay dapat doon sa tunay na iglesia na magkaroon tayo ng pakiramdam na ang ating sarili, hindi na yung sarili nating dati. Kundi, ang sarili natin, itong iglesia. Ating ito, tayo ito mga kapatid. Bawat isa dito, bahagi na natin. Manggagawa, miyembro, bahagi mo yan Bahagi natin yan Dapat ipinagmamalasakit natin. Dapat mamahalin natin. Papasakop ka, hindi ka lalaban. Di ba? Sa bagay, alam nyo, minsan mahirap matanggap yan mga kapatid ng makalaman. Kasi ang diwa ng Diyos, ang dapat nating feeling, ang special sa atin, yung kapatirang sarili natin. Yun ang dapat na Yun ang atin dapat, meron tayong special na paglingap, meron tayong pagmamahal doon, dyan sa kapatirang yan. Bakit? Sabi ng diwa ng Biblia, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Di ba napaka-special sa Diyos
yung kasangbahay sa pananampalataya. Kaya nga ang terminong ginagamit, lalong-lalo na. Hindi nga sinabi dyan na lalo na eh. Hindi na nga ganun eh. Ang sabi, lalong-lalo na. Mas special sa Diyos yun. Pagka iyan ang minamahal mo, yan ang diwa ng Diyos, mga kapatid. Yun ang gusto ng Diyos. O pero pagka halimbawa, ang mas mahal mo ay yung hindi sa kapatiran, yung mga tagalabas, yung mga taga-sanlibutan, mas lapat ang loob mo, mas tiwala ka, kabahan ka pagka ganun. Wala kang diwa ng kapatiran. Hindi mo itinuturing na ikaw ay alagad ni Kristo at bahagi ka ng kanyang katawan. O dapat naintindihan natin yung damdamin na yun, mga kapatid.